Hello guys, mayroon tayong panonooring video guys na isang vlogger guys na tagapagtanggol sa administrasyong Marcos guys. Binabanatan niya si Cardante Marcoleta guys at sinabihan niyang bubo daw guys mula nang siya'y naging DDS guys, si Marcoleta guys. Alam kong kilala ninyo ang vlogger nito guys. At baka yung iba pa sa inyo dito ay nakasubscribe pa. Ano mamatay? Ba't ako mamatay? Ano binabantaan niyo na ba ngayon ang kamera? Mamamatay ka ulit? Wala akong isama dyan, kanya. Ano ba gusto mo nga akong mangyari? Huwag mo na nga akong isama, please. Ayun. Ay, hindi ka, ang kaibigan kita. Bilang senador. Oh, tawag dito. Kwento mo yan eh. Hindi ikaw bida. Kwento mo yan, Marcoleta. Di syempre ikaw bida. Oo. Eh paano ko ikaw yung mali? Yes ba, may kapangyarihan. Just lang sir ha, na may trial na. Halimbawa lang. Kaya Napatawag ng mga ganyan. Mga congressman, halimbawa, yung mga witness. Bakit hindi? 215. Kung tumawag lang kayo ng 10, halimbawa. Bakit hindi? Pwede. Bakit hindi? Hindi siya sure. Hindi siya sure sa niyabang niya, guys. Oo, bakit hindi? Alak pa! Alak pa! I think this is fentanyl. Oo, bakit hindi? Trust me, bro. Langya to. Langya si Marcoleta. Usapan lasing. Bakit ganon? Nahawa ka na sa mga DDS, Marcoleta. Nahawa ka na. My goodness. Iba na to. Iba na si Marcoleta. Iba na yung takbo ng isip. Sabi ko sa inyo mga kababayan sabi ko sa inyo yan. Kapag ang isang tao, kahit gaano ka pa agaling, kahit gaano ka pa katalino, naging DDS, naging supporter ni Duterte, nagiging bobo talaga, literal. Ang sabi mo, Kots, na naging bubo si Marcoleta dahil nasa panig ng mga DDS o supporter ng mga Duterte. So, ikaw, kay nasa panig ka ng administrasyon ni Marcos, matalino ka. Ha? Aminin mo bang matalino ka? Tanong lang namin yan. Kasi kapag ikaw may sabi, kapag doon sa panig ni Duterte, nagiging bubo. Ikaw, nasa panig ka ng mga Marcos, matalino ka. Swerte mo naman. Napakatalino mo. Ikaw may sabi diyan.